Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang malawak na tuyong lupa. Isang binata na nagngangalang Jerome Holm ang nagkukuwento na hindi niya nakita ang lupa noong ito'y luntian, ngunit nakita ito ng kanyang ama. Taon na ang nakalipas, ito'y tahanan ng maraming magsaka na nagtatanim ng trigo at butil. Gayunpaman, matapos ang tagtuyot, wala nang kahit anong halaman ang tumubo. Karamihan sa mga magsasaka ay umalis na, ngunit ang ama ni Jerome, si Ernest, ay umaasa pa rin na magiging luntian muli ang lupa. Naniniwala siyang kailangan lang ito ng tubig. Ngunit sa mundong ito, nagkakapatayan ang mga tao para sa tubig. Sa unang eksena, makikita natin ang dalawang magnanakaw na sinusubukang pasukin ang isang maliit na bahay. Nahuli sila ni Ernest at pinatay ang una. Ang pangalawang magnanakaw ay sinubukang kumbinsihin si Ernest na huwag siyang patayin, ngunit nabaril din ito ng lihim na kumuha ng baril. Ipinilit ni Jerome na maari sana niyang tulungan ang magnanakaw. Ang bahay na pinapasok ng mga magnanakaw ay may lumang bomba ng tubig na tumigil sa pag-andar ng gamitin ito ni Ernest. Dahil wala ng tubig, pumunta ang mag-ama sa waterman. Mga tao na kumukuha ng tubig mula sa malalim na balon sa ilalim ng kasunduan ng gobyerno. Nakikipagpalitan si Ernest ng supply sa mga taong ito para sa tubig. Matagal na niyang sinusubukang kumbinsihin silang bigyan siya ng tubig upang makapagtanim sa maliit na bahagi ng kanyang lupa. Gayunpaman, ang mga waterman ay nagbibigay lamang ng tubig kapalit ng tamang halaga ng pera na hindi kayang bayaran ni Ernest. Sa kanilang pag-uwi, natapilok at nabalyan ng paa ang kanilang mule. Labag sa kalooban ni Ernest, binaril niya ito upang patayin. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng kapatid ni Jerome na si Mary na naghahanda ng pagkaing nakapakete. Dahil sa kakulangan ng tubig, nakikita nating nililinis ni Mary ang mga pinggan gamit ang lupa. Kinabukasan, bumisita sina Jerome at Ernest sa auction house ni Sam Lever upang bumili ng kapalit sa namatay nilang mule. Doon, napansin nila ang isang robotic carrier machine na tinatawag na Simulate Shadow. Nanalo si Ernest sa auction laban sa isang lalaking nagngangalang Flem Lever na anak din ni Sam. May lihim na relasyon si Flem kay Mary na hindi alam ni na Ernest at Jerome. Pagkatapos, bumisita ang dalawa kay Catherine Holm ang may sakit na ina ni Jerome sa isang malapit na ospital. Siya ay nasa isang malapit na siyang maglakad habang nakakabit sa isang special na frame. Dahil mahal ang frame, hindi nila siya madadala pa uwi. Ginugol ni Jerome ang kanyang oras kasama ang kanyang ina noong araw na iyon. Nagpaalam at nagiwalay sina Ernest at Catherine. Sa kanilang pag-uwi, huminto sina Ernest at Jerome sa isang gasolinahan. Nakita nating uminom ng kaunting gasolina si Ernest pagkatapos itong ibuhos sa kanilang sasakyan. Nakakita sila ng isang mag-asawa kasama ang isang sanggol na humihingi ng tubig. Gustong ibenta ng ama si Robbie ang sanggol dahil hindi nila ito kayang alagaan, ngunit pinayuhan siya ni Ernest na huwag gawin iyon at sinabing tutulungan sila ng tubig. Alam ni Robbie ang tungkol sa relasyon ni na Flem at Mary at binigyan ng pahiwatig si Ernest tungkol dito. Sa bahay, hinarap ni Ernest si Mary tungkol sa madalas niyang paglabas ng patago, ngunit sinabi ni Mary na ito ay kanyang kalayaan at sinabi sa kanyang ama na galit siya sa kanya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit ikinandado siya ni Ernest sa kanyang kwarto at ipinako ang mga bintana. Isang umaga, nagising sina Ernest at Jerome na wala si Sim sa kulungan nito. May nagnakaw sa kanya. Pinaginaan ni Ernest na si Flem ang gumawa nito at pumunta siya sa bahay nito. At ngunit nalaman mula kay Sam na umalis ito kaninang umaga papunta sa bundok gamit ang isang truck. Hinanap ni Ernest si Flem sa mga watermen, ngunit nawalan siya ng malay matapos siyang hampasin. Nang magising siya, gabi na. Inakusahan siya ng mga watermen ng pagnanakaw ng kanilang supply. Iginiit ni Ernest na hindi siya nagnakaw, ngunit inatake siya ng kanilang pinuno na si Caleb. Naglaban sila ngunit nagawa ni Ernest na makuha ang kanyang rifle at makatakas. Sa kanyang pag-uwi, natagpuan niya si Flem na natutulog sa kalsada kasama si Sim. Malinaw na siya ang nagnakaw ng makina at supply ng mga watermen. Itinutok ni Ernest ang rifle sa kanya, ginawang bihag, at tinali siya sa makina. Nais niyang dalhin si Flem sa mga watermen upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Sa kanilang paglalakbay, nagkomento si Flem tungkol kay Mary na ikinagalit ni Ernest. Matapos maglakad ng kaunti, parehong nauhaw ang dalawa.
Hinikayat ni Flem si Ernest na gamitin ang tubig mula sa supply ng mga watermen. Naupo sila upang uminom ng tubig at mag-usap. Sinubukan ni Flem na kumbinsihin si Ernest na palayain siya at maghati sila sa pera, ngunit matigas si Ernest na mahuli siya. Mahina at pilay na si Ernest, malinaw na hindi na siya makakalakad ng 1 milya papatungo sa mga watermen. Alam ito ni Flem kaya hinampas niya si Ernest ng bato na nagpatama sa ulo nito sa isang bangin. Dumugo ng labis ang ulo ni Ernest at nawalan siya ng malay. Nagising si Ernest na siya ang nakatali sa halip na si Flem. Binuhusan ni Flem ng tubig ang bibig ni Ernest habang sumisigaw ito. Kalaunan, dumating si Flem sa bahay ni Ernest, sakay ng kanyang motor upang kunin si Mary. Masayang tumakbo si Mary papunta sa kanya. Hindi pa umuwi si Ernest kaya lumabas si Jerome upang hanapin siya. Natagpuan niya ang makina na mag-isa sa daan. Nang makarating siya sa mga watermen, ipinaalam nila sa kanya ang pagkamatay ni Ernest. Inakala ng lahat na ang makina ang sanhi nito. Sa sumusunod na eksena, makikita natin ang lahat na nagluluksa sa pagkamatay ni Ernest sa kanyang libing. Kalaunan, umiiyak sina Catherine at ang mga bata sa kama ng ospital. Paglabas nila, sinundo sila ni Flem gamit ang kanyang truck. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ernest, si Flem na ang naging tagapagturo ng pamilya. Pinakalma niya si Jerome habang hinahampas nito si Sim dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos, sinabi ni Flem na buntis si Mary ng kanyang anak at mahal niya ito. Tinanggap ni Jerome ang kanilang relasyon. Nang araw ding iyon, pumunta si Flem sa mga watermen at kinausap sila tungkol sa pagpapadala ng tubig sa lupain ni Ernest. Caleb ay tumawa sa ideya ni Flem, ngunit naging depensibo nang sisihin siya ni Flem sa pagkamatay ni Ernest. Ipinakita rin ni Flem ang isang kutsilyo na may pangalan ni Caleb na natagpuan sa katawan ni Ernest. Natakot si Caleb na maakusahan kaya pumayag siyang ilihis ang tubig sa kanilang bukirin. Lahat ay masaya nang magkaroon ng unang patak ng tubig ang lupa. Nagtrabaho si Flem araw at gabi upang magtanim ng trigo sa lupa. Makalipas ang ilang buwan, ganap na itong lumago. Nagpakasal si Flem kay Mary at kasalukuyang nakatira sa bahay ni Ernest kasama sina Jerome at Mary. Isang araw, dumating ang kanyang ama na si Sam kasama ang ilang tao mula sa bangko at nagbanta na kukunin ang lupa dahil sa utang ni Ernest. Ang utang ay masyadong malaki para mabayaran ni Flem kaya tinala niya ang makina at nilapitan ang kanyang kaibigang si Robbie ng gabing iyon. Alam niya ang balak ni Robbie na ibenta ang kanyang anak kaya hinikayat niya si Robbie na sumama sa kanya upang malaman kung magkano ang halaga ng isang sanggol. Ngunit nang makarating sila doon, napagtanto ni Robbie na lihim na nakipagkasundo si Flem sa mga tao upang ibenta ang kanyang anak. Sinubukan ng mga tao na kunin ang sanggol, lumaban si Robbie at binaril siya ni Flem. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga mamimili at tumakas si Flem na may dalang pera. Gayunpaman, nabaril at nasira ang makina, si Sim. Ito ay nag-activate ng auto mode ng makina na nagdulot dito upang bumalik sa tagagawa nito, si Calvin Huyman. Kinabukasan, binayaran ni Flem ang bangko gamit ang perang nakuha sa pagbebenta ng sanggol. Inakala ni Jerome na ang pera ay galing sa pagbebenta ng Sim, kaya walang naghinala ng anuman. Sa sumunod na eksena, makikita si Sim na pilit na bumabalik kay Calvin na nakatira sa kabila ng hanggan. Tinawagan ni Calvin ang numero, nakasulat sa Sim at nakarating sa tirahan ng mga Holm. Kinausap niya si Jerome tungkol sa pagbabalik ng makina sa kanya, na ikinagulat ni Jerome dahil sinabi ni Flem na ibinenta niya ito kay Robbie. Tinanong ni Jerome si Flem kung ibinenta ni Robbie ang mga piyesa ng Sim at sa paano man ay nakarating ito sa may-ari, ngunit nainis si Flem sa tanong at hindi pinansin ito. Sinabi ni Flem na pupunta siya upang bisitahin ang kanyang ina ng gabing iyon, ngunit sa halip ay plano niyang tumawid ng hangganan upang makipagkita kay Calvin, ang tagagawa ng Sim. Kalaunan, nakarating siya sa hangganan, ngunit pinigilan siya ng bantay dahil masyado siyang bata upang tumawid. Tinawag siya ng isang batang babae na nangangalang Ana at sinabi sa kanya na alam niya ang paraan upang makatawid siya sa kabila. Kapalit ng pera, isinakay siya ni Ana sa isang sasakyan kasama ang mga manok at pinatawid siya. Nagkita muli sila sa kabila at naghiwalay. Pumunta si Jerome upang makipagkita kay Calvin. Doon, ipinakita ni Calvin ang lahat ng mga function ng makina. Ipinakita rin niya na ang mga mata ng makina ay mga kamera na ginawa upang makunan ang delistis para sa reforestation. Na-capture ng kamera ang lahat ng nakita ng makina. Pinanood ni Jerome ang mga recordings at nakita ang kanyang mga sandali kasama si Ernest.
Habang pinapanood niya ito, laking gulat niya nang makita na si Flem ang pumatay kay Ernest. Nang araw na iyon, matapos magkamalay si Ernest, tinali siya ni Flem sa makina at itinakda ang destinasyon nito sa mga watermen. Hinila ng makina ang sugatang si Ernest na buhay papatungo sa kanyang kamatayan. Sa pagtatapos ng video, lumuha si Jerome. Umuwi siya, ngunit hindi hinarap si Flem tungkol sa anumang bagay. Isang araw, nangangaso sina Flem at Jerome ng mausa at itinago ni Jerome ang ripple sa ilalim kanyang kama para sa hinaharap. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Jerome kay Flem na tinawagan siya ni Robbie. Nabigla si Flem at inakusahan si Jerome ng pagsisinungaling dahil alam niyang patay na si Robbie. Kalaunan, nakatanggap si Flem ng isang sulat na isinulat ni Jerome bilang si Robbie. Humihiling ang sulat na makipagkita si Flem kay Robbie sa parehong lugar kung saan niya pinatay si Ernest. Nalito siya dito, ngunit nagpasya siyang alamin kung buhay pa si Robbie. Kinagabihan, sinabi ni Flem kay Mary na kailangan niyang lumabas upang magbenta ng isang bagay. Hiniling ni Mary na maging maayos ang lahat at bumalik agad. Nang makarating si Flem sa lugar, tinawag niya si Robbie. Habang naglalakad, nahulog siya sa isang hukay at nabalian ng mga binti. Humiga siya roon at humingi ng tulong nang lumitaw si Jerome sa harap niya. Nang makita siya ni Flem, napabuntong hininga siya ng ginhawa at humingi ng tulong. Gayunpaman, nakatayo lang si Jerome roon na may hawak na bato. Napagtanto ni Flem na alam na ni Jerome ang lahat ng nangyari at humingi siya ng tawad, sinasabing aksidente lang iyon. Nagmakaawa si Flem na patawarin siya para kay Mary at sa kanilang anak, ngunit hindi siya pinakinggan ni Jerome. Itinutok niya ang ripple kay Flem at binaril siya hanggang mamatay. Makalipas ang 2 araw mula nang mangyari iyon. Nag-aalala si Mary tungkol sa kanyang asawa, ngunit hiniling ni Jerome na maghintay pa siya ng kaunti. Nagpasya siyang itago kay Mary ang tungkol sa pagkamatay ni na Ernest at Flem. Iminungkahi ni Mary na dalhin ang kanilang ina pauwi dahil mayroon na silang pera upang mabayaran ang sistema ng ringing na kinalalagyan nito. Nagtapos ang pelikula habang binubura ni Jerome ang lahat ng memorya ng video mula kay Sim.